Hello guys, magandang araw sa inyo. Yan, naka-duty ulit ako dito sa Bike Maging Cavite. Natapat po kami ng Robinsons Plaza, Busan lang ang Ginado Highway. So for this video naman po, yan, nakita nyo to, si Idol, no? Kaya nagpa-bike check sa akin. Kailan ba ito? December? Bago mag-New Year, no? O January? January po. Ayun, si Idol Von, ito yung bina-check ko natin, Mountain Peak Everest. One, no? One ba? Pro na to, na unang Pro, no. Yan kinakalas na kasi may pang naka-ano na siya, naka-avail na siya ng carbon. Yan, carbon na MTB frame. Yan na Tenke. Tenke TK5 na size medium carbon fiber. Natimbang ko na yan. Nung tinimbang ko to kanina, kasama pa to, no. Tsaka ito. 1.38. Hindi kasama to, no, kasi galing yan dun. Yan, yung frame, yung battle cage, yung bolts ng battle cage, at saka yung chain guide. 1.38. 1.38 kg. So, kung wala to tsaka to, malamang mga 1.3 flat or 1.29. Yan ang estimated ko. Yan, so quick frame check muna tayo bago na ikabit dito. Yung mga ibang parts dito. Yan, ano to? Ito ba yung internal na? Pwede ata. Ito yung parang straight pero yung straight katulad sa 2026 na Mountain Peak no? Na pwede ilagay dito yung kable. Parang kung di ako nagkakamali mga 52 yata yung diameter ng yung tube. Ha? Ano? 51.4. Ayun daw, 51.4. Yan, sabi ng mechanical. So pwede rin, alam ko pwede rin ilagay dito yung kable. So magiging fully internal. Yan, ito kasi medyo labas pa dun sa may cockpit Yan. Then, meron din pasukan dito. Yan, dito. Ano ba talaga magiging dito? Papasok dito o dito ilalagay? Papasok. Di papasok lahat? Yan. Ginagago mo ko Yung ano ba ilalagay dito? Ewan saan yan? Saan mo ilalagay? Sa gilid. Sa gilid. Kasi dalawang butas lang Pang 1 by Pang 1 by talaga yung frame. Kasi natin mag... Ibig sabihin pala, hindi pala full internal. Pero option din pwede. Oh, pwede. Pwede rin. Pwede rin. Ibig sabihin, dual pala to, no? Pwede daw dito, yung mga kable, pwede rin dito sa gilid. Yan, kasi may makakita kong butas Doon kasi sa 2026 na Everest walang ganito kasi talagang kasi walang ganito sa Everest 2026 dahil nga talagang para dito yun. Yan. Yan, ngayon ko na pansin. Hindi ko lang alam kung anong klase carbon to. Tingnan natin kung meron ba nakalagay kung anong Torre. Yan, walang nakalagay, no? Yan nga size. Ano to? 27.5? 29 na? 29. Yan, 29er daw to. Yan, 31.6 pang 31.6 mm diameter na seat post. Tapos, yan, pang ano na pala to? Press fit. May dala ka bang press fit na BB? Yan, yan, pang press fit kasi to na BB. Then, through axle. Tapos post mount. Disc brake caliper mount, no? Ano pa? Ano natin yung hubog ng frame, okay naman no? Pogi rin. Yan, Chunky. Akala ko nga galing kay Pops Pro to kasi maraming ganyan si Pops Pro Pero saan mo nabili to? Sa JE. Nakasale kasi. Magkano bili mo dyan? 14. Mumura na ngayon ng mga carbon, no? Dati nung panahon namin, mga budget carbon, below 30k. Ito, below 30k dati to Ngayon, dami ng budget ng mga pogi na carbon fiber, no? Pero feeling ko, kung di T700 to, baka T800. Yan. So, yan. Abangan natin kung ano yung magiging itsura. Tapos, timbangin natin yung buong bike mamaya. Dala ko naman yung timbangan dito sa shop. So, hindi ko muna may vlog to. Kasi ito muna unahin natin. Kasi mas pogi ito. Kenke. Yan, bisitahin natin.
Hoy! Hoy! Oo na, cute ka na. Oh, ito na yung tsura ng ano, so far. Hindi pa tapos ha. Yan, pogi talaga pag naka-rigid MTB oh. Pero kung sa preference ko, kulang na lang aero bar. Joke lang. Sabi ganun eh, no? Eh, pogi-pogi. Ito yung current na nangyari dito sa kanyang rigid MTB na pogi-pogi. No? May kulang pa dyan. So ito, tingnan natin yung... Parang nahirapan yung may C-Jello dito eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero ngayon, okay na. Nilagyan pa ito ng spacer. Yun, may... may spindle spacer. Maliit lang. Tapos ito yung clearance nito, ano. Liit lang pala. Ilang tit pala to, idol? Ilang tit to? 40? 42? Ayan, sa 42. Ayan, ganyan lang kalit ng clearance, no. Hindi ko alam kung pwede ito ilaki pa, no. Kasi kung bibili ako nito, 480 kasi ang bala ko, pero dito mukhang ano eh. Mukhang malabo yung 48 dito. Maliban na lang kung bibili ako ng crankset na mas mahaba yung spindle. Yan, so ito na, nakakapit na yung wheelset niya, no. Yan pa rin, Speedman Sniper na skandalosong hubs. Tapos yung gulong na contact curva na pogi-pogi rin, no. Yan, dito tayo sa kabila, against the light dito. Yan, reveal na. Tapos yung yun ito nga dito na lang i-channel yung ano, yung kinanal yung cabling, no, para doon sa sa RD tsaka sa rear brake. Tama ba? O tama. Wala dito kasi nga 1x2. Yan, ito yung Kuchiblo tsaka yung Balugo na steam. Yan. Tapos may konting spacer pa dito, no. Kala ko naka-slam stem na to eh. Pero mukha nga ni slam. Yan, nilagay lang ng mga 5mm na stem. Yan, yung saddle nga, no. Yan, mamaya, pag nabuo na to, pakita ko sa inyo. And titibangin natin yung kaya na tibang nito. Yan guys, no, nabuo na tong TK5 na rigid MTB na tinatawag nilang pang crate setup. Yun, no. Gwapong-gwapo talaga, no. Lalo na pag naka-rigid fork. Yan. So, ano ba yung ibang pinalitan bukod sa frame? Ano pala, tinanggal na yung inclusion na chain guide, no. Nagpalit ka ba ng bagong hindi pa pala nagpalit ng bagong chain. Pero yung sprocket, nagpalit na siya, no. Sagbit naman to, sagbit na 11 ano to? 11 45 46. Kung ikaw na narinig, ano? Usually kasi 1146, no. Pero ito, ano to, Magana version to, no. Lightweight kasi hollow lang yung design nito, yung sa malalaki sprocket. Then nagpalit din siya ng Shimano Diore XT. Yan, ano to, M8, 12 speed to, di ba? Bale, 8100. M8100, no? Pag 12 speed na Shimano Diore. Then, ano pa? Yun lang naman ang frame, cassette, tsaka itong RD. And, kasi ang estimated weight ko nung binidyo ko before to, mga around 10.4. Since na may timbangan na ako kanina, tinabang ko to, 9.85. Yan, 9.85 kg itong Tanke TK5. Siyempre, gagaan niya kasi carbon fiber. Kasi ang frame ng Mountain-Peak Everest Pro na 2024, may vlog na ako dati, no. Nagtitimbang dati yun nagtimbang yun ng 1.7 kg na may kasamang true axle. Ito nga 1.38 na may kasamang true axle, skewer, yung battle gauge at saka yung kanina yung chain guide. Tinanggal yung chain guide, so bawas ulit sa timbang. Yan, so ito nga ngayon, no? Built by Jelloworks. Yan, Jelloworks. So sa mga gusto mag-build ng ganitong rigid MTB, no? Yan, punta lang kayo dito sa Bike Imus Cavite. Yun nga, nasa tapat lang kami ng Robinson's Place Imus along Aguinaldo Highway.
So before finish ang ating video, shoutout ka na, Idol. Shout out. Hmm. Shout out sa pamilya ko. At saka siya po, ayan, nandito po yung father niya. Shoutout po kayo. Shoutout po. Hi. Shout out. Shout out. Ayun. Kay ano. Dito sa ano. Sa shop Sa ating favorite bike. Shop. Ayan, so salamat salamat sa pag-video. Ayan, salamat po, sir. Thank you, Ayan, sir. ayan, sige. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget na subscribe na aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matawag notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo. Rise po sa inyo.